Yan. Okay, sige po. So, salamat po sa Panginoon sa gabing ito na kanya pong ipinagkaloob. So, ako po ay nagpapasalamat sa biyaya po na ako po ay makakatayo sa inyong harapan. Bagamat hindi naman siya first time, yung talagang magsasalita. Pero, ewan ko, iba ho ang nararamdaman ngayon. Pagka ho kasi sa YS group, parang nakapagyabang pa ng kaunti, Pero pag dito, parang ang hirap magyabang eh. Pero salamat po sa biyaya ng Panginoon, sa tiwala na po na binigay ng ating pastor upang makapagsalita. Salamat po sa privilege na makakapagdala po. So nawa po ay samahan niyo po ako mag-aral ng salita ng Panginoon. So tayo po tumayo. Atin pong sabay-sabay na basahin po yung text po natin ngayong gabi. Sa aklat po ng Psalms chapter 119 verse 105. So, patuloy po tayo nag-aaral ng tinatawag po nating Biblia. So, ano ba yung kahalagahan nito sa ating mga buhay bilang tayo ay anak na ng Panginoon. So, ito po, sabi po diyan sa King James Version, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Yan, kinakabahan niya yata. Then, sa Tagalog po, atin pong ding basahin. Sabi po diyan, ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking mga landas. So tayo po muna i-pray, tayo manalangin. Panginoon naming Diyos, Ama naming nasa langit, salamat Panginoon sa gabing ito na iyo pong pinagkaloob sa bawat isa. Salamat Panginoon sa patuloy na pagkakataon na kami, Panginoon Diyos, ay nagkasama-sama. Patuloy na sumamba, magpasalamat, pupuri sa iyong pangalan. Salamat din po sa pagkakataon, Panginoon Diyos, na makapagdala ng iyong salita. Pagpalain niyo po, Panginoon Diyos, ang gabing ito. Ang iyong mga anak na makikinig, Panginoong Diyos, ay patuloy na kilusin mo, Panginoong Diyos, at nawa ang Banal na Espiritu, Panginoon, ang gumawa sa bawat isa. Maging ako po, Panginoong Diyos, na magsalita at patuloy na nilalapit, Panginoong Diyos, ang karunungan. Nawa ikaw po ang magpaunawa, Panginoong Diyos, sa bawat isang makikinig. Nawa ipagpala kami, ihanda niyo po ang aming mga puso, nawa ay kami ay magpala ng iyong mga salita. Palain niyo po kami sa mga oras na dalaan, kayo po mag-iingat sa bawat isa. Ano man pong lalang nakaaway, Panginoong Diyos, sa inyong pong aalisin, Panginoon. Ikaw po ang malulhati, may taas, mapurihan sa aming pong kalagitnaan. Kulaan niyo po kami, ang lahat pinili amin lang sa Ama sa dakilang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So yun po. So yun po, magandang gabi po muli sa ating lahat. So ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon talaga sa pagkakataon na ito. Kasi akin pong binubulay po ang aking buhay. So ako po dati ay kumbaga ordinaryong member lang din po ng ating simbahan. So makikita nyo lang din kung katulad ng iba na yung parang ang ideya po ay yung parang ordinaryo. Pero ako nagpapasalamat na dahil po sa aking pong pagpapagamit ng aking buhay, ay ako po nagpapasalamat na ang aking pong buhay hindi nasayang. Kasi nung ako po ay nagsisimula, ako po ay tinuturoan din. So ako nagpapasalamat na ako isa na po sa nagtuturo ngayong gabi. So biyaya po yun sa aking buhay. So yun po ay, kumbaga ay isang malaking upgrade. Kasi sino magkakala na ang ganitong itsura nakakatayo dito sa harapan, magtuturo. Mukha lamang hindi ka panipaniwala Pero salamat dahil ang dinadala po natin ay ang salita ng Panginoon. So, alam ko po na ang dami kong pagkukulang sa aking sarili. So, kaya ang panalangin ko po ay sana ay ang tingnan niyo po ay ang salita ng Panginoon. Huwag yung nagsasalita. Dahil pag ako po yung tingnan, ay talagang wala kayong matututunan. Kaya sana po, sa gawing ito, ay sama-sama tayo patuloy na matuto ng salita ng Panginoon. So, yun po. Bali, ang napa-assign po sa akin ay yung pong tinatawag po natin na yung verse mong nasa verse 105. Ang sabi po dyan ay, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. So, bali, ang Biblia po ay inihantulad siya sa tinatawag nating ilawan at kumbaga saka liwanag. Kasi sa ating buhay, alam niyo po, bilang mga Kristiyano, napaka-importante. Kumbaga napaka-basic, essential, napakahalaga ng liwanag. Kasi kung inyo pong mapapansin, nung una pa lang,
ang pinakaunang nilikha na ng Panginoon ay liwanag. Di ba kasi ito yung matatandaan nyo? Sa Genesis chapter 1 verse 3, ang sabi doon ng Panginoon ay, ang sabi po dito ay, and God said, let there be light, and there was light. So, ibig sabihin, kasi dun sa verse 2, and the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. Dito pa lang mapapansin nyo na nung unang nilikha ang universe, so ang mundo ay walang anyo. So, the earth was without form. Pero alam nyo, ito nyo, nakakatuwa, ang unang nilikha ng Panginoon ay liwanag. So, ibig sabihin, ang pinakaunang, nung tayo ay pinanganak na muli ng Panginoon, tayo galing sa kadiliman eh. Di ba? Tayo ay madidilim. Ang idea ay tayo nasa kasalanan. Pero salamat, nung tayo ay ipinanganak na ng Panginoon, meron siyang ibinigay na liwanag. So, meron tayong tanglaw. So, hindi tayo pinabayaan ng Panginoon na tayo ay nasa mundong madilim, na walang kaayusan. Ibinigay niya ang tanglaw sa ating buhay. At yun ay ang kanyang mga salita. Yan, napiyok na agad. So, yun. So, doon pa lang makikita natin talaga yung importante o yung kahalagahan ng salita ng Panginoon sa ating buhay. Mahirap imagine ang mundong walang liwanag. Kasi hindi mo ma-appreciate eh. Kaya mo nakikita ang maganda ang bawat nilikha kasi merong liwanag. Kaya tayo nagpapasalamat na tayo ay naliwanagan na. Hindi na tayo nasa kaayusan na. At salamat merong salita ng Panginoon na siyang ating gabay. Na ibinigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin. At ang sabi po diyan, so yun nga po, liwanag ang dahilan kung bakit natin na-appreciate ang lahat ng bagay. Sabi nga diyan ay parang, kumbaga pag papipiliin tayo, parang mas gusto natin na tayo ay nakakakita kaysa tayo ay, ang idea ay, ikaw ay bulag pero ikaw ay, ikaw ay nakakapakinig pero ikaw ay bulag. Pero mas ma-appreciate mo ang bagay na kahit ikaw ay bingi, ikaw ay nakakakita. Diga? Kasi parang, pagka kasi napakinggan mo lang, madali mong malimutan. Pero kapag ka nakita mo, madali mong matandaan. So, yun lang po ang idea. Ang salita ng Diyos ay, kumbaga, itanglaw natin sa ating buhay. So, kumbaga, lahat ng ating nababasa, kasi mahirap magbasa, kumbaga, pag tayo nakikinig tayo, diga? Mahirap, parang, itong ating napapakinggan, kumbaga, ilang minuto lang lilipas, wala na. Makakalimutan na natin. Pero alam nyo, kapag ang salita ng Panginoon ay ating binabasa, tayo mismo yung nakaka-appreciate ng kanyang biyaya. Kasi, mas maunawaan mo eh. Mas madali mong ikwento kapag ka nakita mo. Mas madali mong, ang idea ay madali mong i-appreciate ang isang bagay kapag ka, mismong sa yung sarili naramdaman mo o nakita mo. Kaysa napakinggan mo lang. Kaya alam po natin importante ang pakikinig, pero mas importante na tayo ay nagbabasa talaga ng salita ng Panginoon. Kasi ito yung ating tanglaw. Ito yung gabay natin sa mundong ito. Kasi ang mundong ito ay ito ay madilim. Ito ay walang kaayusan. Salamat na lang talaga na tayo ay narito. Tayo yung tanglaw na binigay. At tayo, bilang tayo ay ilaw ng sanglibutan, merong mismong ibinigay na ang Panginoon na ating magiging gabay. Hindi tayo naglalakad sa kawalan. So, merong tanglaw tayo. Kaya, importante talaga ang salita ng Panginoon sa ating buhay. So, wag po natin kakalimutan yan, na ang Bible ay ating tanglaw sa ating buhay. So, kaya, doon po sa ating binasa, dyan sa Psalms 119, 105. Ako hindi ho magaling mag-aral eh. Ako'y tamad mag-aral. Pero salamat sa Panginoon na ito po yung binigay sa akin. So, yung topic pong yan, Thy word is a lamp unto my feet. So, doon po sa chapter ng 119, so alam naman po natin na ito yung pinakamahabang chapter sa Bible. So, ito po ay nahati sa ilang tigwawalong verses. So, doon sa pagdating po sa part ng tinatawag na pang-14, so yung ibig sabihin kasi po dyan ng nan, so kung inyong mapapansin dyan may word, siguro ilang piyok bago matapos. Doon sa word na nan, so yan ay yung pang-14 ng part. So dito, mapapansin natin na unang binanggit dyan ng salita ng Panginoon ay, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto
my path. So, meron pong binigay dito sa akin ang Panginoon na 4 na points paanong ang kanyang salita ay ilawan at liwanag sa ating mga landas. So yun po, una nating mapapansin, number 1, ay yung pong tinatawag nating guide. So kasi dyan po sa verse 105, ang sabi po dyan, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. So ang salita ng Diyos ang ating gabay. So maliwanag po yan. So at kumbaga ay given sa atin na tayo ay mga anak ng Panginoon, so meron tayong guide. Kasi importante sa isang naglalakbay ang gabay. Kumbaga ay tayo kasi ay estranghero ng mundong ito eh. Hindi tayo taga dito. So binigay ang Biblia sa atin bilang gabay. So kaya naalala ko mayroon pang acronym yan eh, ang Bible. So yan ay basic instructions before leaving earth. So ibig sabihin lang, ibinigay ang salita ng Panginoon, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Una nating mapapansin dyan is guide. Merong gabay. Napakahalaga po ng gabay sa bawat manlalakbay. So isipin nyo, kung wala tayong mapa, hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Kami nga ako nga naka-GPS na kami pero naligaw pa kami. Kumbaga ang idea lang sa atin, tayo ay naglalakbay sa mundong ito. So hindi tayo, ang idea, tayo ay maliligaw ng landas kung wala tayong gabay. Pero salamat na ang Panginoon ay mabuti. So naglagay siya ng gabay sa atin at yan ay ang kanyang mga salita. Kaya alam nyo, kapag kang isang Kristiyano talaga ay nananatili sa salita ng Panginoon, imposibleng siya ay mapahamak. Imposibleng siya ay mawala sa landas na kanyang tatakan. Kasi ito yung gabay eh. Ito yung gabay ng Panginoon sa atin. Iliban na lamang na iwanan mo to, ay di ikaw ay sa kapahamakan ang punta. Pero ang nakakatuwa, ang Panginoon ang nagbigay nito. So isabihin lang talaga, tayo ay nilalapit ng Panginoon sa Kanya. Kasi siya naman talaga yung ating, yung ating, kung ating makikita yun naman Kumbaga yung itong daang ito, merong tinatahak. So hindi lang tayo dyan. At ang gabay natin dyan ay ang salta ng Panginoon. So mahalagang gabay sa ating buhay ang salta ng Panginoon. So imagine nyo na lang na ang mundong ito ay talagang madilim, kaya kailangan talaga ng ilaw. So salamat na mayroong salta ng Panginoon. At meron tayong 2 bagay na mapapansin dyan sa tinatawag nating guide. Una, yung first part ng chapter, verse 105, sabi dyan, Thy word is a lamp unto my feet. So una natin mapapasan is personal. So ito po yung binigay sa akin ng Panginoon. Sabi dyan, ano pong ibig sabihin dyan ng personal? So ibig sabihin lang dyan ay yung guide natin dyan is tayo ay, kumbaga, may kanya-kanya, kumbaga kailangan natin ay specifically sa ating sarili. Sabi dyan, a lamp unto my feet. Ibig sabihin, meron kasi tayong kanya-kanyang paa eh. So meron tayong kanya-kanyang landas na tinatahak. So ibig sabihin, hindi dapat tayo sumusunod sa ibang mga landas. Kumbaga ang idea, binigay ang salita ng Panginoon sa atin bilang guide, tayo mismo sa ating sarili, dapat tayo mismo sa ating sarili ang nasunod. Kumbaga ay kaya nga alam unto my feet eh. Ibig sabihin, ang sariling mong paa ang iyong iilawan. Ikaw mismo dapat tagasunod ng Biblia. Talaga dapat ay tayo ay, kumbaga ay, ang ginagamit nating gabay ay ang salita ng Panginoon. Kasi nakakalungkot sa atin, ibinigay na ang salita ng Panginoon, pero sa ating sarili, meron pa tayong, kumbaga, iginigit sa ating sarili na baka itong mas gabay sa akin, itong mga bagay na ito. Pero salamat sa Panginoon, sabi dyan, Thy word is a lamp unto my feet. So kanya-kanyang sarili, pero tayo ay, kailangan natin bawat isa ang Bible. So pangalawa, ay yung second part, ang sabi dyan, ay a light unto my path. So makikita po natin dyan ay special. Hindi jumbo, special. Sabihin lang, ay kasi ito, nung binasa ko po ito, sa akin kasi, ako nagtaka, para kasi siyang ang idea ay parang inulit. Kasi ito nyo, sabi dyan, ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking mga landas. Alam nyo kung bakit special yan? Kasi yung tinatawag diyang light unto my path, yan po yung light na binanggit din sa Psalms chapter 27 verse 1. So ang sabi po doon ay
Sige, basahin ko lang po. Ang sabi po dyan, the Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? So Tagalog po, ang Panginoon ang aking liwanag. So ibig sabihin dyan ay, mismo ang tinutukoy doong liwanag talaga ay ang Panginoon. So ito ito po parang special kasi ito tumutukoy sa kaligtasan. Kasi bakit? Tingnan nyo. Ang isang bulag, kahit anong liwanag ang ipagay mo dyan, kahit tirikan mo lahat ng kandila ang dadaanan yan, kahit bigyan mo ng pinakamaliwanag na flashlight, hindi siya magaguide ng liwanag. Kasi bakit? Hindi siya nakakakita eh. Merong tumatakip sa kanyang mata. Pero alam niyo ba yan, ang sabi dyan ng verse, thy word is a lamp unto my feet. So personal natin, meron tayong ilawan. At ang nakakatuwa sa atin, bilang tayong mga Kristiyano, meron pa tayong liwanag. Bukod sa meron na tayong dalang ilawan, meron pa tayong liwanag. At yung liwanag na yan ay yung liwanag ng kaligtasan. Ano po? Kasi sabi dyan, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. So yung liwanag na yon, hindi mo siya matatahak yung path na yun eh. Kung ikaw ay may takip sa mata. Kahit anong dala mong ilaw, kahit anong dala mong liwanag, kung wala yung liwanag na galing talaga sa Panginoon. Kaya sabi dyan ng verse 27, ang Panginoon ang aking liwanag at ang aking kaligtasan. Kanino ako matatakot? So dito, habang tayo naglalakbay sa mundong ito, minsan nakakaranas tayo na parang meron tayong mga doubt, meron tayong takot sa ating mga sarili. Pero kapag ating isipin na tayo naliwanagan na ang Panginoon ay ating kasama, siya yung ating liwanag, siya yung ating guide sa daang ito, hindi tayo matatakot sumunod sa Panginoon. Kasi alam natin na ang sinusundan natin ay tayo nasa tamang landas. At yan ay ma-appreciate lang talaga ng mga taong nakakilala sa Panginoon. Kasi siya ay meron ng liwanag na tinatawag sa kanyang buhay. Kaya nakakatuwa. Sana ay ipagpasalamat tagal natin sa Panginoon yan. Kasi hindi lahat po nakaka-experience yan. At hindi lahat naka-experience. Kaya ikaw, kung talaga sa iyong sarili, alam mo sa iyong sarili na ikaw ay nakakilala sa Panginoon, i-treasure mo ang kanyang salita. Kasi ito yung iyong guide. Ito yung magdadala sa iyo sa tamang landasin ng buhay. So, hindi ka mapapahama kapag ang sinunod mo ay ang salita ng Panginoon. So, yun po. Salamat po sa Panginoon. So, una natin makikita, guide. So, ang salita ng Panginoon ay binigay sa atin bilang guide. Pangalawa po, yung tinatawag nating sa verse 106. So, atin po makikita dyan, hindi lang po guide, kundi meron ding tinatawag na goal. So, ano yung ibig sabihin ng goal dyan? Sabi po ng Psalms 119 verse 106, ang sabi po dyan, I have sworn and I will perform it and I will keep thy righteous judgment. Sa Tagalog po ay, English po kasi yung Bible ko din eh. Sa Tagalog po ang sabi dyan ay, ako'y sumupa at pinagtibay ko na aking tutuparin ang mga matuwid mong kahatulan. So hindi lang ang salita ng Panginoon ay guide. Pangalawa, meron ding ibinigay na goal sa atin. Kumbaga meron tayong objective. So di ka tayo tayo ay naglalakbay. So una may guide tayo. So isabihin, yung ating paglalakbay na yon, meron yung pinupuntahan. So meron siyang goal. Hindi lang tayo basta naglalakbay na may dalang ilawan. Meron tayong goal. Kaya sabi ng psalmist dyan, nung nalaman niya, sabi, ang salta mo ilawan sa aking mga landas at liwanag sa aking mga daan. Ang sabi dyan, ako'y sumupa at ipinagtibay ko na aking gagawin ang iyong mga salita. So, isipin niyan, number 2, una guide, number 2 ay goal. So, bilang mga anak ng Diyos, ang pinaka-goal talaga natin is matupad at ganapin kung ano talaga yung sinasabi ng kanyang mga salita. So, ang Bible hindi lang guide, basta. Hindi lang natin dala-dala siya na tayo naglalakad. So, ang idea dyan, dapat talagang ginagamit din natin to. So, ang gusto ko lang pong i-point dito, ay ang pinaka-goal natin talaga is matupad o ganapin ang sinasabi ng Panginoon. So, dapat ito talaga ito yung objective nating mga Kristiyano para tayo ay makatuon dun sa ating paglalakbay. So, meron tayong goal. So, kasi marami tayong gustong maabot sa ating buhay na ito. So, kailan natin talaga pinangarap na yung bawat napapakinggan natin, bawat nababasa natin sa kanyang mga salita, kailan natin pinangarap na talagang magampanan natin. Kasi minsan nakakalungkot sa atin. Kaya kulang ang ating kagalakan. Kaya minsan parang pakiramdam natin na tayo ay hindi lumalago sa Panginoon, na parang yung ating daan na tinatahak ay parang walang patutunguhan. Kasi kulang tayo sa pagsunod eh. Kulang tayo sa aplikasyon.
Kulang tayo sa pagsasagawa. At ito hindi ko sinasabi dahil kundi subject tayong lahat dito. Kaya ipanalangin talaga natin sa Panginoon yan, na yan ang ating maging goal. Kasi tingnan nyo, anong sabi ng 2 Timothy chapter 3, verse 16 hanggang 17? Ano yung purpose, bakit ibinigay ang kanyang mga salita? So, hindi lang siya gabay eh. Ang sabi po dyan, ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa katututo ng nasa katwiran. Pagdating po ng verse 17, ay upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. So, ibig sabihin, ang purpose pala ng salita ng Diyos, bakit ibinigay? Hindi lang para tayo ay itama, hindi lang para tayo ituruan, kundi upang tayo ay maging sakdal. So, tayo ay mismo ay hindi tayo ganap na matuwid. Pero ang sinasabi, ang tinuturo ng Panginoon, ang Biblia, kapag ikaw ay ito'y ginagawa mo, ikaw ay nagiging katulad ng Panginoon. So, tayo mismo ay nagiging sakdal. Kasi magamat sa ating sarili, so napakadami nating pagkukulang. Pero kapag nagagawa mo yung salita ng Panginoon, tayo nagiging katulad ng Panginoong Jesus. Kasi iniwan tayo ng halimbawa ng Panginoon eh. Kasi di ba, kung maalala nyo, may nagtanong sa Panginoon. So paano ba ako matatawag na mabuti? So ano bang sinagot ng Panginoon? Isa lang mabuti, ang Diyos. Tapos sinundan niya na sundin mo ang mga kautusan. Ang tinuturo talaga din ng Panginoon ay itong kanyang mga salita. Itong gawin natin yung kanyang mga salita. Kasi iyon ang magpapasakdal sa atin eh. Yun ang magiging tayo matatawag na perfect. Ano pang sabi po ng Ecclesiastes 12 verse 13? So atin din mo pong makikita doon na yun. Ang sabi po dyan, Ecclesiastes 12:13, ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos, at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. So kaya binigay ang utos, binigay ang kanyang salita, hindi lang po guide, kundi para ganapin mo ito. Sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Kasi ibig sabihin, kung ito ang talagang katungkulan natin bilang mga tao, at hindi natin nagagawa, parang walang kabuluhan na tayo ay tao dito sa mundo. Kumbaga, ito talaga yung purpose natin eh. At ngayon, kung hindi natin ito nagagampanan, hindi natin ito nagagawa, sayang yung ating buhay. Kumbaga, mas fulfilling ang pagiging buhay Kristiyano kapag nagagawa mo talaga yung iniutos sa'yo. At yan ay ang salita ng Panginoon. So, ito yung duty ng tao. So, yun po. Bilang mga anak ng Diyos, sana ay tayo ay talagang ang salita ng Panginoon ay tinitreasure natin. Kasi hindi lang natin ito guide, kundi meron ding ibinigay na goal sa atin na tayo ay sumunod. Gawin natin yung sinasabi ng Biblia. Kasi ano po ang pangako ng Joshua chapter 1 verse 8 sa atin? Sige po. Ang sabi po dyan, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang lahat ng ayon sa lahat ng kasulat dito. Sapagkat kung magkagayon, iyong pagiginhawain ng iyong lakad, at kung magkagayon, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. So ito pala po. So ito yung sikreto ng ating buhay dito sa lupa. So minsan tayo nagtatanong sa Panginoon, bakit ganito ang nangyayari sa akin? Bakit ako ay parang malayo sa Panginoon? Kasi una, kapag mararamdaman mo yan, kapag ikaw ay malayo na sa kanyang mga salita. Tignan nyo, sabi kay Joshua, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig. So kumbaga, ang tinuturo dito ng Panginoon sa kanya, itong kanyang mga salitang ito ay huwag mahihiwalay. Kumbaga, lagi dapat nating ginagawa. Sabi diyan, bakit ba laging pinapahiwa? Kasi kapag lagi kang nagbabasa ng Biblia, so dadating talaga yung point na gusto mong gawin yun eh. Gusto mo talagang gawin yun kasi alam mong yun ang kalooban ng Panginoon. Kumbaga tinuturo sa'yo ng Panginoon na ito ang nasa salita ko, ito ang gagawin mo, ito ang kalooban ko. At sabi diyan, upang iyong masunod na gawin ang lahat ng ayon na nakasulat dito. So, bagamat alam ko hindi natin kayang gawin lahat talaga ng nakasulat dito eh. Baka tayo ay mamamatay na hindi man lang tayo nangalhati sa utos ng Panginoon eh. Pero sabi diyan, kung ating upang iyong masunod na gawin ang lahat ng ayon na nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayon, iyong pagiginhawain ng iyong lakad.
Kasi yun nga po, kagaya na ulit ko kanina, tayo ay manlalakbay dito sa ating mundo. So kapag tayo may liwanag, minsan nakakaras tayo ng mga afflictions. So kumbaga sabi, kung magkagayon, magpagiginhawaan ang iyong lakad. So yun pala ang sikreto ng ating buhay dito sa lupa. Na kung ating gagawin mismo yung application natin, kumbaga i-apply natin sa ating buhay, ay yun yung magpapabibigay sa atin ng kagalakan. So yun yung magpapaginhawa sa ating mga lakad. Kaya at sabi po ng 2 Peter chapter 2 verse 2, inyong nasain ang aklat na ito, 2 Peter chapter 2 verse 2. So ang sabi po doon ay sa part ng doon ay sabi ay that ye may grow thereby. So isipin lang, kaya minsan parang ang feeling natin hindi tayo lumalago sa Panginoon kasi yun nga, yung salita ng Panginoon ay nahihiwalay na sa atin. So wag ho natin hayaang mangyari yan. So ang lagi nating ipanalangin sa Panginoon, mas palapitin pa tayo sa kanyang mga salita. Hanggat maaari, sabi nga diyan, huwag mahihiwalay sa iyong bibig. Kasi yan yung talagang duty ng tao na magampanan yung utos ng Panginoon. Kasi yan yung magtuturo sa atin ng tamang landasin. So, yun po, sabi nga dyan, talagang tayo ay ipag-pray natin na ang Bible talaga ay na maging tayo malapit sa Biblia. Kasi kailangan talaga po natin ang salita ng Panginoon. Kasi imagine nyo, kung wala tayong Bible, nasan kaya tayo ngayon? Kaya ako nagpapasalamat kasi dahil sa salita ng Panginoon, naunawaan ko ito Kasi ito, kasi kung hindi natin nabasa sa Bible, na yung ganitong pagtitipon ay may kabuluhan, sinong kasama natin dito? Di kayo wala. Kumbaga, kaya tayo ngayon nandito, alam natin na may kabuluhan itong ating ginagawa kasi dahil ng Bible. Lahat ng ating nangyayari sa ating buhay, lahat natin yung nauunawaan dahil may salita ng Panginoon. Kumbaga, minsan, parang hindi ayon sa atin yung nangyayari. Pero dahil nabasa mo sa salita ng Panginoon na ang Panginoon, ito yung gusto ng Panginoon sa iyo, matutuwa ka Kumbaga, hindi ka magtatampo sa Panginoon, bakit ito ang nangyari sa akin? Kasi alam mong yun ang sabi ng Panginoon sa iyo. So, yun yung salita, yun yung gabay na binigay sa'yo ng Panginoon. So, kaya ang goal natin dapat dito ay talagang gawin natin ito. So, ito yung magbibigay sa atin ng kagalakan. So, nakukuha po ba? So, yun po, So, pagpasensya na po, ito po ang aking So, sana po, ang panalangin ko po talaga dito ay, kasi ang dami na po natin napakinggan. So, kumbaga, simula nung tayo ay nakakalala sa Panginoon, ang dami nating napakinggang turo na tulad nito. At marahil, lahat ng yun, kumbaga, kung may natira man siguro mga 5% yung maalala natin, ay mahirap naman na tayo ay nabubuhay sa pakikinig lang. Kasi darating yung Panginoon na tayo harap sa Panginoon So sana yung ating buhay dito sa lupa ay naging makabuluhan. So yan ay magiging makabuluhan lang kung talagang nagagawa natin yung inutos sa atin ng Panginoon. Kumbaga, kaya ang i-goal natin sa ating buhay yan. Na ang Bible ay tayo ay maging malapit sa salita ng Panginoon. So yun po. So una, guide. Pangalawa is goal. Tapos may number 3 po na atin pong makikita po dyan. Dyan po sa Psalms 119 pong yan. So sabi po dyan, so verse 105, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. I have sworn and I will perform it, and I will keep thy righteous judgment. Then pagdating po ng verse 107, I am afflicted very much. Quicken me, O Lord, according to thy word. So sa Tagalog po dyan, ako ay nagdadalamhating mainam, buhayin mo ako, O Panginoon, ayon sa iyong salita. So thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Una nating makikita ay guide. Pangalawa, goal. Pangatlo, yung tinatawag po nating guilt reminder. So ang gusto ko lang pong i-point dyan ay sensitivity to sin. So wala po akong makitang word na na parang
Basta ang idea lang po, tayo, kasi kumbaga ang idea lang niyan, kapag kasi tayo ay nasa kasalanan, parang hirap magbasa ng Biblia. Ano po? Kumbaga, inilalay talaga tayo ng kasalanan sa kanyang mga salita. Gaya po na napag-aralan natin ng last week, di ba? Thy word I have hid in my heart that I may not sin against thee. So, ibig sabihin pala, para tayo ay mapalay sa kasalanan, dapat tayo ay malapit sa salita ng Panginoon. Ibig sabihin, kabaliktaran, kapag tayo ay malayo sa salita ng Panginoon, ay di malapit tayo sa kasalanan. Kaya, importante talaga ang Bible. So, ang gusto kong i-point dito, guilt reminder, unang makikita po kasi natin dyan, sabi dyan, I am afflicted very much, quicken me, O Lord, according to thy word. So, itong psalmist pong ito, ang sabi po niya, siya ay nagdadalamhating mainam. Kasi ito nyo, kapag tayo ay talaga nagbabasa, may guide tayo. Ginagamit natin gaway ang salita ng Panginoon. Pangalawa, goal natin na magawa ito. So, ginagawa natin. Kumbaga ay dinideserve talaga natin na magawa ay yung utos ng Panginoon. Pero may pagkakataon talaga na tayo ay yung dadating sa point natin na tayo ay itetest talaga ng Panginoon. Kasi ito minsan pagkakataos yung magbasa ng Biblia, meron agad parang kasalanan gusto mo magawa, nagagawa mo agad. Di po ba? Kumbaga, meron agad Kumbaga, tinitest agad na ng Panginoon na dahil nabasa mo to, anong magiging reaction mo dito sa kasalanan ito? So, kaya alam nyo po, number 3 na ating makikita dyan, kapag ang salita ng Panginoon ay ating ilaw sa ating mga landas, sabi dyan, ay guilt reminder. So, ibig sabihin, dapat tayo, kapag tayo ay nagbabasa, dapat tayo ay nagiging mas sensitive sa kasalanan. Kumbaga, lagi nating isipin na kapag tayo ay malapit sa salita ng Panginoon, so, tayo napapalayo sa kasalanan. So, kaya nga, sabi dyan, I am afflicted very much, quicken me, O Lord, according to thy word. So, pagdating po ng verse 8, sa Tagalog ay verse 8, tanggapin mo, isinasama ko sa iyo ang mga kusang handog na aking bibig, O Panginoon, at ituro mo sa akin ang mga katulad mo. Then, pagdating po ng verse 109, ang kaluluwa ko'y laging nasa aking kamay, gayon may hindi ko kinakalimutan ang kautusan mo. So, isabihin po dyan ay, sabi po dyan, ang kaluluwa ko'y laging nasa aking kamay. So, parang ipinapakita po dito nung psalmist na siya ay, para siya mahina. Pero, tingnan nyo, kapag tayo ay mahina, tayo ay malapit sa kasalanan. Ang sabi nito, gayon may hindi ko kinakalimutan ang kautusan mo. So, yun talaga po ang sikreto. Kung bakit tayo ay malungkot, kasi meron tayong kasalanang inaalagaan Meron tayong kasalanang pinag-i-enjoyan na sa ating mga buhay. Na kung hindi natin yan aalisin, na kung hindi natin yan isusuko sa Panginoon, kakainin tayo niyan. Pero salamat nyo, ang paalala sa Kanya, ang kaluluwa ko'y laging nasa aking kamay. So, isipin dyan, tayo mahina Pero sabi po dyan, gayon may hindi ko kinalilimutan ang kautusan mo. Kaya sana po sa atin, huwag talaga natin kakalimutan ang salita ng Panginoon. Kasi tayo talaga mahina. Alam ko tayo ay nagkakasala. Pero alam niyo po, yung kasalanan yan ang nagpapalungkot sa atin. At yan ay may ibsan tayo niyan kapag isinuko natin yan sa Panginoon. Kapag tayo ay nanatiling malapit sa Kanyang mga salita. Kasi, ito nyo po, sa verse 24 to 25 ng chapter 119, kasi ito pong, nung binasa ko po ng Psalms 119, halos ang buong tinuturo talaga nito ay patungkol sa kanyang mga, patungkol sa salita ng Panginoon. So, maraming nabanggit dyan na tumutukoy ang salita ng Panginoon. So, meron dyan, sabi dyan, verse 24 po, ang mga patutuo mo naman ay aking mga kaluguran at aking mga tagapayo. Pagdating po ng verse 25, ang kaluluwa ko'y dumidikit sa alabok. Buhayin mo ako ayon sa iyong salita. Bago po dumating pa yung sa verse 109. So una na siyang nanalangin. Mayroon ng nanalangin dito na sabi, buhayin mo ako ayon sa iyong salita. So isipin lang talaga po diyan, ang kaluluwa ko'y dumidikit sa alabok. So ang ating mga sarili malapit sa kasalanan. So tayo kasi tayo yung ating itong ating katawang lupang ito ito may kasalanan pa. Pero alam niyo po, ang magpapasaya talaga sa ating buhay ay ang sa Kanyang salita. Kaya sabi diyan, buhayin mo ko ayon sa iyong mga salita. Ang Panginoon, kaya maging malapit tayo sa salita ng Panginoon. Kasi pag tayo nagkakamali, ang kailangan talaga natin ay ang Biblia.
So kapag kasi hindi tayo in-incline natin ang ating sarili sa Bible, yung talaga yung kasalanan natin yan ay wala, yun ang talaga yung magpapalungkot sa atin. Kaya minsan tatamadin ka na magbasa, tatamadin ka na manalangin, minsan hindi ka na naatin. Kasi minsan kala mo sa iyong sarili malakas ka eh. 'Di ba? Minsan hindi mo nararamdaman yan na unti-unti na pala ang kinakain ng kasalanan ng iyong buhay. Nakala mo ay minsan ay yung simpleng paggawa ng ganito ay minsan parang ano naman eh, walang nangyayari. Pero tingnan nyo, kapag ang isang pundasyon o ang isang bahay na kinain ng anay, minsan mukhang matibay pa eh. Pero isang pitik mo lang, naguho na agad. Kasi bakit? Meron ng anay na kumakain doon sa kahoy na yon. Ganon din sa ating buhay. Huwag nating hayaan na yung anay ng kasalanan ay manatili dito. Hanggat maaari, pag tayo nakagawa ng kasalanan, humingi agad tayo ng tawad sa Panginoon. Magparinis agad tayo. At ang pinakamaganda, manangan tayo sa kanyang salita. Ilapit natin ang ating mga sarili. Kasi ito yung, kumbaga ang salita niya, ang magbibigay sa atin ng kapahingahan. Kasi mismo ang Panginoon, at ang kanyang mga salita, yun ang kasiyahan ng ating buhay. Kaya tingnan nyo, ang kaluluwa ko'y dumidikit sa alabok, buhayin mo ko ayon sa iyong salita. So para, minsan kasi dumadating talaga na parang pinapatay tayo ng kasalanan eh. Tayo wala na tayong magawa, kundi parang, yun na, naging alipin na tayo. Naging sunod-sunod na tayo sa kasalanan. Kaya ang panalangin niya, buhayin mo ko ayon sa iyong salita. Kasi pag, ang sabi po doon po ng verse 9, sabi po dyan sa 119 verse 9, sa paano lilinisin ng isang binata ang kanyang daan? Sa pagdinig doon ayon sa iyong salita. So, ang idea po dyan, paano tayo makakaiwas sa kasalanan? So, ibig sabihin, kapag dinidinig natin yung salita ng Panginoon, kapag tayo ay malapit sa kanyang mga salita. Pagdating po ng verse 11, yun nga, ang sabi po dyan, ang iyong mga salita ay iningatan ko sa aking puso upang ako'y huwag magkasala laban sa iyo. So, ingatan po natin ang kanyang mga salita sa ating puso. So, ito lang po ang sikreto ng buhay para maging masaya. Iwaksin natin yung ating mga kasalanan at ingatan natin yung kanyang salita sa ating mga puso. At yan yung magpapasa sa ating buhay. Na ang Bible ay siyang ating guilt reminder. Kapag tayo nananatili sa mundo, alam natin na tayo mahina, alam natin tayo ay magkakamali kasi hindi tayo perfect. Pero kapag tayo ay lalong naging malapit pa sa Panginoon, sa kanyang mga salita, so tayo ay minomold niya eh. Tayo ay tinuturo niya, tayo ay hinuhulma niya ayon sa kanyang kalooban. At yun yung dapat lang talaga sa atin. Ito yung design sa atin ng Panginoon. So, ang point lang po natin dyan, maging malapit tayo sa salita ng Panginoon. So, amen po ba? Nakukuha po? So yun po. Salamat po sa Panginoon. So, yun po ang ating makikita dyan, na ang salita ng Panginoon ay hindi lang guide, meron ding goal at meron ding guilt reminder sa ating buhay. So, kaya ang Bible talaga, sa Bible lang tayo manangan, huwag sa kung ano-ano man. Kasi ang Bible ang salita ng Panginoon. Kumbaga, lahat ay lilipas, lahat mawawala, lahat ay walang katatagan. Pero salamat na ang salita ng Panginoon ay mananatili magpakailanman. Kumbaga, ito yung matatag nating pundasyon. Kaya dito tayo talaga manangan. Kumbaga, dito tayo sumandig. Kasi ito yung salita ng Panginoon. So yun po. Una nating mga katagayan ay yung guide. Pangalawa ay yung goal. Pangatlo ay yung guilt reminder. And lastly po, sa ngayon ay yung pong tinatawag nating great treasure. So ang Bible po ay ating kayamanan. So ito ay kasi pagdating po ng verse 11 hanggang 12, ang sabi po dyan ng ating pong text na kinuhanan, thy testimonies have I taken as an heritage forever, for they are the rejoicing of my heart. Pagdating po ng verse 12, I have inclined mine heart to perform thy statutes always, even unto the end. Sa Tagalog po, ang salit ay verse 111, sa 119 verse 111, ang sabi po dyan ay, ang mga patutuo mo'y inari kong pinakamana magpakailanman, sapagkat sila ang kagalakan ng aking puso. So, diga? So, isabihin lang, kapag talagang Bible o ang kanyang salita ay ating ilaw,
So, hindi lang natin to guide. So, guide natin, gabay natin sa ating buhay. Pangalawa, meron tayong goal na dapat gawin. Pangatlo, ito rin yung nagpapaalala sa atin na tayo ay makasalanan, na dapat tayong lumapit o kumbaga ay maging malapit sa kanyang mga salita. Kaya ang naging conclusion po nung psalmist, thy testimonies have I taken as an heritage forever. Ang mga patutuo mo'y inari kong pinakamanang magpakailanman, sapagkat sila ang kagalakan ng aking puso. Kasi, kumbaga, tingnan nyo, sabi niya dyan, habang siya ay naglalakbay, sabi dyan, I am afflicted very much, quicken me, O Lord, according unto thy word. Pero pagdating ng verse 11, siya nagpasalamat pa rin. Sabi niya, kaya ang pinaka-conclusion niya, sa halip na siya ay lumayo sa Panginoon, sabi niya, mas iingatan ko ang kanyang mga salita. Kaya sabi niya dyan, thy testimonies have I taken as an heritage forever. For there are the rejoicing of my heart. So nakakatuwang bagay talaga na ang Bible ay salita ng Panginoon. Kasi ito mo, sila yung kagalakan ng kanyang puso. Sabi po ng psalmist, yung kanyang mga salita, kasi ito yung nagpapaalala sa kanya eh. Kumbaga kaya ang kanyang conclusion dito, ari niyang pinakamana. Kasi tayo ay, ang salita talaga ng Panginoon, ito ay kayamanan natin. Kasi yung karunungang makukuha natin dito ay hindi kayang tumbasan ng anumang ating pwedeng makuha sa mundo. Tatandaan po natin, hindi po natin pwedeng ipagpalit ang salita ng Panginoon sa mundo. Kasi yung binibigay ng mundo ay, temporary lang yan. Temporarily. Minsan, papasayahin ka nito. Pero pagkatapos, papalungkotin ka na. Pero nakakatuwa sa salita ng Panginoon kapag ikaw ay naging matibay, kapag ikaw ay nanatili dito. Sabi nga natin kanina sa unang point, ikaw ay nasa tuwid na landas. Ikaw ay nasa tamang landasin ng buhay. Kaya kapag ikaw ay merong salita ng Panginoon sa iyong puso, merong kayamanan, meron kang great treasure. Hindi ka mahirap, hindi ka aba sa mundong ito. Kapag ikaw ay merong salita ng Panginoon sa iyong buhay. Tatandaan po natin yan, hindi tayo, minsan, dahil sa paghahangad natin ng mga bagay na ito, nakakalimutan na natin ang salita ng Panginoon. Minsan, mas gusto nating maabot itong mga pangarap natin ito, na minsan ang dinudulot naman sa atin ay kumbaga ay kapahamakan. Minsan, papasahin lang tayo. Pero mas nakakalimutan natin talaga na yung mismong ang salita ng Panginoon ang kailangan natin sa ating buhay. Na ito yung great treasure natin. Kaya tingnan nyo, ang sabi po dyan, thy testimonies have I taken as an heritage forever, for they are the rejoicing of my heart. I have inclined mine heart to perform thy statutes always, even unto thy end. So, kaya po sana, ito din yung maging panalangin natin sa ating buhay. Ang Panginoon, ang sa kanyang salita, tayo ay dito tayo manangan hanggang sa huli. So, kasi ito yung, ito lang yung tatagal. Ito yung mananatili magpakailanman. So, lahat po niyan ay lilipas, lahat ay mawawala. Pero salamat na, salita ng Panginoon ay mananatili. So, maring yung ating mga nakuha dito sa lupa, bilangan mo ng 10 taon, 20 taon, 100 taon, wala na po yan. Pero salamat ng Panginoon, ang kanyang salita, simula noon hanggang ngayon nananatili. So kaya ito talaga yung dapat kayamanan ng ating kumbaga ay talagang gusto nating nasa ating laging buhay. Kasi ito yung kayamanang hindi kayang agawin ni naman. Ito yung kayamanang kapag humarap tayo sa Panginoon, alam mong meron kang kanyang salita sa iyong puso. So kaya yan po yung gustong ipakita sa atin nito, sa ating pong napag-aralan. So una ay guide. Then pangalawa po is yung tinatawag nating goal. Then guilt reminder at pang-apat po is great treasure. So ang salita ng Panginoon ay ituring nating malaking kayamanan. Kasi ito niyo po, ang sabi ng bilang part ng aking conclusion, ang sabi po ng John chapter 5 verse 39, ay ito po ang sabi ng salita ng Panginoon. John 5 verse 39, saliksikin ninyo ang mga kasalatan sapagkat iniisip ninyo sa mga yan ay meron kayong buhay na walang hanggan. At ang mga ito ay siyang nagpapatotoo tungkol sa akin. So bakit ituturing nating kayamanan ang salita ng Panginoon? Kasi tingnan nyo, ang sabi po dyan, saliksikin ninyo ang mga kasalatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga yon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. So ibig sabihin pala, kaya natin naranasan, kaya natin nasabing tayo ay ligtas,
Kaya tayo ay magmamana ng langit isang araw dahil sa salita ng Panginoon. Kaya ang pinaka gusto lang pong ituro sa atin ito ay maging malapit tayo sa salita ng Panginoon. Kasi dahil din naman sa pangako ng Panginoon kaya na mo nalaman na ikaw ay magiging tagapagmana niya. O, di ka kung wala ang Panginoon, kung wala ang salita niya, anong pangako ang aasahan natin pagkatapos ng mundong ito? Baka katulad tayo ng mga saksi na kapag ka namatay, wala na. Pero salamat, nabasa mo nasa salita ng Panginoon, na ang buhay dito sa lupa, hindi dito lang. Na dapat ang buhay natin dito sa mundo, ay dapat mayroon tayong pinaghahandaan natin yung ating patutunguhan. Kasi ang buhay natin hindi dito lang. At salamat na mayroong salita ng Panginoon na nagpaunawa sa atin yan. Kaya wag tayo talagang lalayo sa Panginoon, lalong higit sa kanyang mga salita. Kasi ito yung gabay natin sa mundong ito. Ito lang yung kayamanang hindi kayang agawin ni naman. Ito yung kapag nilagay natin sa ating sarili, hindi tayo mapapahamak. Kasi alam natin na ang salita ng Panginoon ang ating gabay. Ano po? So sama po ay sa maikling pong ating napagtalakayang yon. So alam ko pong hindi ko kayang ituro ang lahat. So kaya po salamat na sana po inangusap ang Banal na Espiritu sa atin. Ano po? Nawa ay maging malapit lang talaga tayo sa Panginoon at sa kanyang mga salita. So tayo po ay mag-pray, tayo manalangin. Ang maraming Diyos na sa langit, salamat Panginoon.